how are you? I'm Anay Mujib and welcome back to my channel. Mama is here. Nakakahiya. Hi, Mama. Naiilang ako pag nag-video ako, nandyan siya. So, for today's video... Mujib? Bea. Magluluto tayo dito ng tuyo. Binili ko pa to sa Dubai. Sabi ko magluluto ako. Dinala ko talaga siya ngayon. Dito na si Babo. Naririnig ko na si Babo. Aba, Daddy! Ay! Zindagi may Babo. Hi. Say hi. Say hi to my vlog. Hi! Hi! Hi to my... Mama! Say hi! Hi to my vlog! Hi, Sinra, hi. Hi! Hi ka muna. Hi! Hi! So, nagsalang na rin ako ng baka dahil magbi-beef tapa ako at nagsaing na rin ako Yes, it's a fish. We will cook fish. You will eat fish? No. Pakistani nga talaga anak ko. Hindi kumakain ng isda, ng tuyo. Tatay niya, nagluto ako ng tuyo sa Dubai. Dirin-diri si Sudi sa amoy. So, tingnan natin sa kanila. Kung anong magiging reaction nila pag nagluto ako ng tuyo sa loob ng bahay. Dan. Sabi ko kasi, sa labas ako magluluto. Pero mahangin eh. Baka hindi daw magsiga yung kahoy. Hindi daw makakaluto. Sabi ko, sandali lang naman to dahil isda lang naman, bilis lang itong maluto. Ayaw nila. Sige, pagbigyan natin. Doon tayo sa loob magluluto. So, papakita ko sa inyo yung ginawa kong beef tapa. Nasaan ang ilaw? Yan. I-marinate ko na to sa bahay pa lang namin. Minarinate ko na siya ng isang araw, 2 araw. Kasi alam ko pupunta kami dito. So, sabi ko, dadalhin ko yung baka. Tapos, papatikim ko rin sa kanila. Pero, mukhang hindi sila kakain. Dahil, pinapagsaing ako isang takal lang. Ang dami namin. Si Mama, si Babo. Si Mama, si Tatay. Salim. Si Bayaw, si Bilas. Tapos anak nila. Ako. Daddy yan. 7 kami. Tapos isang takal lang ng kanin. Kulang yun sa akin pa lang. Kulang na isang takal. Dadamihan kong kain ngayon dahil masarap yung ulam. Bihira lang ako magtapa at magtuyo. Sinave ko talaga yung tuyo mula nung pagdating ko sa Dubai dahil sabi ko papatikim ko sa kanila. So, ayan. A few moments later. Hindi pare ko. Alhamdulillah. Sleepy? Ba, dandang, nagpapatong ako, dandang.
Bobby, Adhian is staying. Me and Mama is also. Where you going? How? No, it's onion. Ay, can I come? Huh? Can I come? Onion. Onions, carrot. Okay, ako go first and then I'll follow. Okay. You and Adhian. Yes, we will follow. After You will this. eat Uh-huh. dinner. Bobby, Adhian is touching in heater, okay? Huh? You will care. Touching in heater, kitchen. Ah? Okay. Ha? Kitchen, Mangu. So ayan, umalis na muna sila habang nagluluto ako at may mga kukunin pa raw silang ibang gulay doon sa pinakataniman nila. Kukuha daw sila ng mga spring onions at carrots. Dito kasi karamihan sa mga gulay na niluluto namin, kinukuha na lang namin o hina-harvest na lang namin sa pinakataniman. Madalas ang nabibili na lang namin is yung mga karne, mantika, itlog, ganyan. Pero the rest ng gulay at mga ricados, dito na namin kinukuha sa taniman. Sobrang laking tipid para sa amin. At this time, nagluluto na rin ako dahil ang pinaka oras ng kain nila dito is sobrang late. Ang lunchtime nila is nag-uumpisa ng 2:00 hanggang 4:00. Tapos magsasnack sila ng mga 6:00. Tapos ang dinner time nila is 10 o'clock. Imagine 10 o'clock. Kaya ang mga bata dito na tutulog late din. Mga 10, 11, hanggang 12:00. Gising pa ang mga bata rito. Pero dito, dahil nga hinahayaan naman nila ako, so nagluluto ako ng maaga dahil pinapatulog ko rin si Babo ng maaga. Before 8, natutulog na kami ni Babo. Pagdating ng 5:00, nagluluto na ako ng dinner namin. 6:00, magdi-dinner na kami. 8:00, nasa higaan na kami. Ganun kami ni Babo. Pero hinayaan naman nila kami na ganun yung setup namin. Hiwalay ang setup namin sa setup nila. Dahil yun yung nakagisnan nila eh. At ako, hindi ko rin naman kaya na sundin yung kinagisnan nila na timing. Dahil kasi si Babo, ayoko naman patulugin ng super late. Dahil baby pa siya, para sa akin, ang baby natutulog talaga ng mas maaga kesa sa karaniwang mga bata. Para sa akin lang naman. Kung sa kanila, ganun sila magpatulog ng mga babies nila, okay, normal sa kanila yun eh, 'di ba? Pero yun, ganun yung setup namin dito sa bahay. Hiwalay yung setup nila sa setup namin. At pag nagluluto din, hiwalay din. Nagluluto sila ng para sa kanila, tapos nagluluto rin ako ng para sa amin. Dahil madalas, yung mga niluluto ko, hindi nila kinakain. Kasi ang mga in-laws ko, hindi kumakain ng baka. Tapos, ang manok, yun, kapag nagluluto ako ng mga manok, nagtitikim naman sila katulad ng tinola, ng apretada, ng pritong manok, ganun. Kumakain sila. Pero baka, isda, hindi talaga sila mapapakain. So eto, habang wala sila, nagluluto ako. At ayan, nag-uumpisa na rin ako magluto ng tuyo. At siguradong maamoy nila ang tuyo pagbalik nila. Dahil, ayan,
sabi ko nga, na-miss ko yung pagkain Pinoy dahil wala talagang source na mapagkukunan ng pagkain Pinoy dito. Kaya mga simpleng ganitong pagkain, as in talagang na-appreciate ko. Sobrang, para sa akin, heaven. OA na kong OA, pero eto, na-miss ko talaga siya. And then, habang nagluluto rin ako, natatakam na rin ako niyan dahil nga late na rin ako nakapagluto dahil nga tumulong ako sa kanila dun sa pag-harvest ng mga potato. Nag-umpisa na ako magluto 1:00. Tapos naandun pa sila, nagunguha pa rin sila ng mga gulay na dadalhin o iimbakin nila papunta doon sa syudad. At ayan na nga, namomblema ako dahil yung beef tapa ko na dala na binabad ko mula dun sa bahay is mukhang delikado dahil naparami ko ng toyo. Tingnan nyo naman ang itsura. Diba? Oh. Ang sarap ng beef tapa ko. Mukha lang talagang maalat yung beef tapa ko. Bagay na bagay ito kung may kanin. Kaso, ang mga in-laws ko, kumakain lang ng tinapay, hindi kumakain ng kanin. Kaya good luck. So, dumating na sila galing sa pagkuha ng sibuyas at ng carrots. Nagluto ulit ako ng tuyo para maamoy nila. Cold! Yes, it's cold! Chachi! What Chachi doing to you? Cold! That's why he's complaining to me. Chachi! Why you complaining to Chachi? Why you complaining about Chachi, ha? Hey, Dan? Bas. Enough playing the water. Yes, you will eat na. Yay! You will eat na. What happened to you? Look at you na. So ayan, nag-umpisa na kami ni Babu kumain. At iniimbitahan ko rin yung mga in-laws ko na sumabay na sa amin para kumain na. Pero sa kanila is tinapay at tsaa lang. Yun lang talaga yung kinakain nila pag itong oras. Dahil yung lunchtime nila is 2:00 pa. So kami naman ni Babu, ito na yung oras talaga namin ng kain ng tanghalian. At ayan, nagre-ready na rin yung biyanan ko. Dahil hinandaan ko na rin sila ng kanilang tsaa. Habang nagluluto ako, naggawa na rin ako ng tsaa para sa kanila. At sila dito sa bahay, 5 times silang nagtsatsaa sa buong araw. Imagine, 5 beses silang nagtsatsaa at hindi kompleto ang araw nila kapag walang tsaa. Mula paggising, nagtsatsaa na sila. Bago magtanghali, magtsatsaa ulit. Pagkatapos man ng halian, magtsatsaa. Tas merienda, tsaa ulit. Tas bago matulog, magtsatsaa ulit sila. Ganon sila ka loyal, dedicated sa pagtsatsaan nila. As in, na para bang ako nakakapag-skip naman ako ng kape o ng Milo ko. Pero sila talagang hindi pwede, hindi buo ang araw nila nang hindi nasasayaran yung mga labi nila ng tsaa. Grabe, naano lang ako na
ang galing. Ang galing lang nila. Parang ganun. Pero, yun na nga. Kasama na sa kultura nila yung pagtsatsa dahil nga na-colonize sila ng British. Tapos, ayun na, naging kultura na rin nila ang pagtsatsa. At nakakamangha sa pagtsatsaan nila, hindi nila nilalagyan ng asukal. Ang nilalagay nila is asin. Minsan, kapag may mga nararamdaman daw silang mga sakit-sakit sa katawan o kirot sa mga buto nila, nilalagyan nila ng paminta. O, 'di ba? Asin at paminta sa kanilang tsaa. Nagtry na rin ako dati inumin o lasahan yung tsaa nila pero hindi talaga kaya ng katawan ko. Hindi kaya ng panlasa ko. Yung tsaa na may asin. At ayan, iniimbitahan ko rin sila, subukan nila o i-try nila yung pagkain ng tuyo. Sadyang ayaw talaga nila. So, wag natin pilitin, 'di ba? Kung ayaw nila, talagang ganun talaga eh. May mga taong hindi talaga nagsusubok o nagtatry ng mga ibang pagkain. Hindi sila masyadong open-minded pagdating sa kanilang mga kinakain. Pero tong biyanang kong babae, pagdating naman sa mga dessert, yan, diyan siya mahilig kumain ng mga matatamis na ginagawa ko. Katulad ng buko pandan, mango graham. Tinatry niya talaga. Talagang nasasarapan siya pagdating sa mga dessert na ginagawa ko. A few moments later. So, ito na ang sad part pagkatapos kumain is yung maghuhugas. Yes. After mong kumain, mag-prepare, ito yung mahirap dito. Lalo na ngayon na malamig ang tubig, ang hirap maghugas. Kasi yung tubig nila is galing pa sa bundok. So, yung nagyayelong bundok sa tuktok, yung mga natutunaw na tubig, yun yung pinaka nagiging tubig namin dito sa bahay. At ang hirap maghugas. As in, yung mga kamay ko dyan nagda-dry after ko maghugas. Hindi dahil sa matapang yung sabon, dahil sa sobrang lamig. As in, sobrang lamig talaga ng tubig nila. Yung tubig na galing sa freezer, ganun siya kalamig. As in. So, magkukuskus ka pa, matatagalan ka pa. So, ayan, ang hirap maghugas dito. Kasi meron din kami lababo sa loob ng kusina, pero hindi gumagana yung gripo doon o hindi umaabot yung pinakatubig doon. Kaya dito kami sa labas naghuhugas ng mga pinggan, ng kinainan, ng mga kaldero. So, ang paghuhugas dito is challenging para sa akin, lalo na sa ganitong panahon. Pero ayan, tiis. Dahil ginusto mo yan, gusto mo magluto ng beef tapa at saka ng toyo na ang hirap-hirap linisin. So ayan na, nahirapan na akong tumayo. Tinulungan na rin ako ni mama. Na magligpit ng mga hinugasan ko. Hi. So, kanina pa pala ako nagsasalita. Hindi pala siya naka-record. So, ang dami kong kinain. Alhamdulillah. Ang dami kong nakain. Kaya pinatay ko na kagad yung camera. Kasi baka makita nyo, ang takaw-takaw ko. So, nag-decide ako na maglakad-lakad sandali. Pampatagtag sa kinain ko. Grabe. Namiss ko yung tuyo. Ilang buwan din ako hindi nakakain ng tuyo. Mula Dubai, hindi ako kumain ng tuyo. Dahil nga, pag nagluluto ako ng tuyo, nagre-reklamo si Sudi. So, as in, nasarapan ako. Ha! Ang ganda ng paligid. Mashallah, mashallah.
Kaya ito pala ang autumn. Taglagas. Ang ganda ng kulay. So, ayan si Mama magpapakain ng baka. Ah. Whew. Hiningal si Mama. Ah, you're calling! The cow is dead. Moo. Ganun pala pagtawag sa baka. So, tuturuan ako ni Mama kung paano tawagin yung baka. Wishu, wishu, wishu. Wishu, wishu, wishu. Ganun pala pagtawag ng baka nila dito. Maliit yung cow nila ngayon dahil yung nanay binenta na nila. So, si baby cow na lang ang natira. Ay, baby cow. Pinapakawalan lang nila yung hayop dito. Hindi nila tinatali. Pagdating ng umaga, nilalabas na sa kulungan. Tapos pagdating ng hapon, papakainin. Tapos papasok na sa kulungan. Ayan yung kulungan niya. Meron namang bintana, kumbaga. Oh, ayan. Diba? Ayan. Yan yung kulungan na isa. Tapos yung pangalawa nandun. Ang galing ni Mama. Dito nakatira yung mama ko dati. Wala na si mama ko. Si baby ko na lang natira. Bye-bye, good night. Good night. Good night, baby cow. Goyan, goyan. Ayan. Sleeping na, sleeping. Sleeping goyan. Ah! Still have apples. Wow. Still have apples. May natira pang apple dito. Ilang peraso, nakalimutan kunin yan. Hindi na nila kinuha. So, babalik na kami sa bahay. At si Babu siguradong hinahanap na ako.
So- potato, yeah, and aya. Ah, here also. Potato also this one? Ah, potato this also. Tomorrow we will take? Tomorrow. Ah, wow. What is this, Mama? Cotton? Cotton? No? Not like that. Hindi pala cotton yun. So, bukas na umaga, kukuha ulit kami ng potato. Kukuha kami ng maraming potato ulit. Mama, what is this? Violet, this. Sabji, sabji. Lettuce? Ah. Sabji. Lettuce pala yun. Ang ganda ng bundok. Oh, diba? Welcome to Pakistan! Oh, dito tayo kuha ng video dyan. Hindi, baka mahulog. Boink. Delikado, diba? So, wag na natin pilitin. Dito kaya. Pag galing dito. Kita naman tong parang bata eh. Buhay. At sa mga bagong nanonood sa akin, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na mga videos. Dito na po natapos ang video na to, and always remember, stay beautiful in here. See you on my next vlog. Inshallah, bye!